yung tatali niya po. Oo. Malapit ka. Sige, tali mo na. Pwede na yan. Oo, ganyan lang. Light ba? Harap ka na. Okay na, harap ka na. Harap ka na. Yan na. Ang ating mabusay na vida na hindi na pinahintay sa nagpangat. Kailangan si Nick isang ginagawa na hindi pa inakakong hindi. Wala ko sa hindi ko Isipin mo na lang ako ng pinakailan. Araw-araw ko na lang papaaral sa magaling ka. Dandan, shake it off na nagkababalik ko. Shake it off. Shake it off. It's the final group showdown ng future dancing stars ng bansa. Mula sa winning team, magkakapatakan ng team members sa show dance sa August 10. Panukin ka ng galaw, pagalingan sa paghataw. Dance Entertainment is the Grand Showdown. Sa tropang lol. Saan ko din pasok yung pagkamutin natin? Alaga sa at may mamay na naman. Sa oras ko na, nangyayarapan niya ako. Pareho sila i-parkutin. Kaya na sila Yung yung Teka lang po. Wala pa akong label, pero alam namin na may feelings na sa isa't isa. Kumusta? There's no tatanong sa... Ano nga ba tayo? Sabado 8 p.m. Lahat ng relasyon nakakaroon ng pagsubok, ibigay ako sa siguro. Ang pagsubok na yun ang magpapaligid sa inyo. Sulis mo kaya natin ako. Ano lang, nalilas mo na. Kailangan mo sa ang corazon mo. Sa'yo. Ano ka sa'yo? Kaya sa susunod ang pagdadali, ano masasabi? Kahit yung music, ang kaya hindi sila. Alam mo na lang kung sa pagkakas ng bahay nila. Purot ka naman ka ng konti. Hindi mo ba ito? Bumalik siya para iligtas sila. Hindi mo sila pwedeng lumayan natin. Ilalagay si Caesar Haranuga bilang Kalala, di ba? Ako, di ba? Sabi ko nga ako, tatay sa akin. Stars Brothers Dalna. Simula August 15 na. Okay, ready? Smile. Okay, great, nice. Yeah? Sige, magkasa tayo. Hindi pa tayo nag-regulation. Sige na, tingnan mo kami. Renat, kumaka na. Set up ko na to. Pag-iisip mo na sila. Next outfit. Lalagay ka naman yung netting ko sa kotse. Sige po. Marina Sorn. Thank you.
Jake, I'm sorry. Sabi ko nasaktan kita. Naman ano sa darating ka. Ikaw na magpaparamdam sa akin na maganda ako. Na dapat inaalagaan ako. Higit sa lahat. Pagmahalin ako. Tama-tama ko. Napakatuwag ko. Pero Jake, ayoko na maging tanga. Ayoko na maging lumag. Jake. I really like you. Oops. I love you so much. I love you. Shark! Bait na sa bata. You're taking I'm someone's girlfriend. Hello? Hi. Ay, syempre ko na-videohan. Yung mismong pagbagsak. Nag-cut yung video ko. Kabila pa naman. Bilang sa panganganak ni sa lahat ng pangangailangan pangkalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang masasagit sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Ito nakita. Eleksyon muling umakyat itong Hulyo, pinakamataas sa loob na mahigit na 3 taon. Back the good news, presyo ng petrolyo may rollback, merkado may awasingil. Exclusive, negosyante, upok sarado sa nakakita ng anong delivery rider. Mga school service, iniyatin ng pagbalik operasyon, pero may mga bagong kondisyon. Sa Cebu, low pressure area at habagat patuloy na magpapaulan sa maraming lugar sa bansa ayon sa Pag-asa. Mga negosyante, mamahayaan at ilang mga taga-gobyerno nakiramay sa purol ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. At Nobel ang ilang pagbigating kapamilya stars nominated sa International Drama Awards. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa ekonomiya ng bansa. Muling tumaas ang inflation noong Hulyo. Ito yung ayon po sa pamalaan, posibleng magtuloy-tuloy pa hanggang Disyembre ang pagpalo ng inflation. Nagpapatrol, Warren de Guzman. Ang mga tipero ng PNPS at tricycle, mahihirapan ng makahabol sa taas ng presyo ng bilihin. Sa ngayon, sa tuman ng biyahe namin sa Grab, bigyan na bigyan talaga. Napakataas na naman, bigyan. Ako ako gusto. Wala pala naman daan. Natin na ito. Hindi pa ako sapat. Kagaya ng ibang kasama kong driver, nakikibawang rin lang. Lahat kukunin pa doon. Pamaleke, pamasalina. Ayon sa Philippine Statistics Authority, muling bumalo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Hulyo. Umabot ito sa 6.4% noong Hulyo mula sa 6.1% noong Hulyo. Ito na ang pinakamataas na antas nito sa loob ng higit 3 taon. Ayon sa PSA, ang pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na ang pangunahing dahilan bakit patuloy tumataas ang inflation. Yung mountain supply chain, particular dito sa bread and other bakery products, talagang tumaas dahil nagkakaroon ng problema sa supply worldwide. Dito naman sa sugar, bumaba ang production ng sugar natin dito sa Pilipinas noong second quarter. No? Sa fish naman, kita namin na bumaba rin yung supply. Hindi lang naman sa Pilipinas mataas ang inflation, ganun din sa ibang bansa sa Asia, dahil apektado rin sa problema sa global supply ng langis at trigo, bunsod ng gera sa Ukraine at Russia at sa COVID-19 pandemic ang masaklap. Inaasang magpapatuloy ito hanggang sa Disyembre dahil sa inaasang pagtaas naman ng consumer demand pagdating ng holiday season. But at night, is February, nakita naman natin ito ay kailangan ng report na talagang pataas na yung inflation natin. September, October, November, December ng year 2018, 2019, 2020, and 2021. Sa September, hindi siya tumataas, pero tumataas siya in the last 4 years dito sa month ng December. Hindi ko na-videoan kanina yung bagsak ng buhok. Ito pa rin ang epekto ng mga nakaraang fair Kamali ako dun, hike sa inflation sa mga susunod na buwan. Mahirapan din na ang mga kumpanya gaya ng mga restaurant na hindi pasa ang mas mataas na presyo ng bilihin sa kanilang mga customer. Inulit din ng Bangko Sentral na mananatiling mataas ang inflation hanggang sa katapusan ng taon. Nauna nang sinabi ng BSP na posibleng itong magtaas muli ng interest rate. Ayon naman sa NEGA, makatutulong sa mga mahihirap ang 4.1 billion pesos na targeted cash transfer program na naaprubahan ngayong linggo kung saan makakatanggap ang mahigit 4 milyong beneficiary ng tig 1,000 piso sa loob ng 2 buwan. Balak din nilang suportahan ang mga magsasaka para lumakas ang ani ng iba't ibang produktong pagkain dito sa Pilipinas. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Back-to-back good news naman po ang sasalubong sa mga consumer sa susunod na linggo. May rollback ulit sa presyo ng petrolyo at may nagpapabiyaring mawasigil ang Meralco sa Alvin LG. 500 pesos na muna ang kinalta ni Edgar, yan ang kasi ang budget. Sa linggo na ulit siya magpapakarga ng 5,000 piso ulit. At sa Martes na ang 1,000 piso karga dahil may inaasahan na namang rollback next week. Natuwa naman kaya nang kulang pa yung rollback. Siyempre gusto kong bumalik yung dati na sa mga at least 50 pesos na per liter. Pero natuwa na rin si Edgar dahil malaki-laki rin naman ang inaasahang rollback. Dahil batay sa 4 na araw ng trading sa world market, nasa halos 2 pesos na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, 156 sa gasolina at 242 sa kerosene. Mataas talaga ang indikasyon na magkakaroon tayo ng rollback on all petroleum products, gasoline, diesel, and kerosene next week. Mataas na po ang indikasyon na yan. Pero hinihintay pa po natin ang ultimate trading price ng Friday. Ang isa pang magandang pwede mangyari is kung magkakaroon ng pagbagsak ulit ng presyo sa world market. Pwede madagdagan po yung magiging rollback pa kung sakaling magtuloy-tuloy yung trend na nakikita natin. Rollback, magandang balita, yung dalawang ekonomiya na biggest economy ng US at saka China mukhang medyo hindi magandang performance. Kaya
nakaka-apekto yun sa forecast. Bagsak kasi ang demand dahil sa pangambang recession o paghina ng ekonomiya ng mga malalaking bansa kaya pababa ang presyo ng langis. Pero pwede nga kayang bumalik sa 40 hanggang 50 peso level ang kasalukuyang 70 pesos kada litrong presyo ng produktong petrolyo. Medyo malabo na kasi yung bottom line is, at sinusolve pa lang natin ang Russian problem. Hindi pa natin sinusolve yung oversupply, yung pagkakaroon ng oversupply. Yung replacement supply pa. May possibility naman po, pero hindi po sure. Hindi po in the next months or coming months or On both sides, kasi hindi naman natin nakalain din na tataas ng 80 pesos ang diesel. In the same manner, na noon naman bumaba hanggang 30 pesos, ay nagdalit na yan sa 50. Everything is possible. Kung may rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, may isa pang good news para sa mga consumers dahil namumuro na naman ang bawat tingin sa kuryente sa paparating na August bill ng Meralco. May ilang factors tulad ng repricing ng natural gas na pwedeng magpataas pero hindi makapapa sa overall na singil sa August billing. It can go either way, but in the event of pressure, hindi naman siguro masyado magiging malaki. Ngayon, may posibilidad din naman na magkaroon ng downward pressure. Ako ay hoping na may chance na bumaba. Pero ayon sa mga sources, may maliit na bawas singil sa paunang kung magkano ang galaw sa singilan ng Meralco ngayong Agosto. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Atty. Mona Lisa Gumalanta bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Kinumpirma ito mismo ni Press Secretary Atty. Grace Angeles. Ayon sa kanilin, si Gumalanta ay alumna ng University of the Philippines at dating Chief Legal Counsel at Compliance Officer ng Aboitiz Power Corporation. Nagsilbi na rin siyang chairperson ng National Renewable Energy Board. Mas maiksikila at mas pinahirap na exam. Yan ang plano ng PCA sa pagkuhan ng pero mas taligid pa ang isa. Ang titulo ng 27 kasi 2 beses lamang papasok ang mga estudyante sa eskwelahan ng kanyang sineservisan dahil hindi pa niya maibaba ang singil dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Doon nagkakaroon kami ng problema pagka may magtatanong na magulang na nga patungkol dun sa service na gusto nilang i-provide pagtapos namin ng ganitong price, yun, doon kami nagkakaroon ng konting komplikado sa pagkikipag-usap patungkol sa service. May mga kasama din sila na tumigil na sa pag-service dahil sa pandemic. Dagdag ng LTFRB, kailangan din sumunod sa mga health and safety protocols ang mga operator at driver. Kasama na ang regular na pag-detect ng mga driver at conductor kung fit to work sila at walang sintomas ng COVID-19. Ang pag-disinfect ng mga madalas hawakang bahagi ng sasakyan gaya ng handrails at mga upuan at ang mandatory na pagsusuot ng face mask ng lahat ng sakay nito. Pinapaalalahanan ng LTFRB ang lahat ng operator na sumunod para hindi mabawi ang kanilang prangkisa at CPC. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Pinbukat isang pulis sa bypass operation ng Judea sa Caloocan. Ang tiniting ng anggulo ay cell bus. Nagpapatrol, Ang isang tibong pulis sa kanilang mga aresto sa ginawang bypass operation sa Caloocan kagabi. Target nilang bumili ng kalahating kilo ng sabu sa isang supplier. Pero habang nagaganap ang transaksyon ang lahat ng items sa listahan. Si Mang Lito, magdadalawang dekada ng school service operator, natuwa sa balita lalo't nakakabalik na sa kabuhayan.
na may mga operators. Sorry. Wala, sorry. Masaya kasi balik trabaho na naman, may magkakakitaan na naman tayo, makakatulong na naman tayo sa mga drivers at saka conductors na talagang natengan mo walang trabaho. Handa na kasi talagang 2 years kami naghanda para dyan eh. So inaasahan talaga namin na ready talaga kami. Yun nga lang, mas maliit ang kita, dahil hindi ka